Ang mga kakalsadahan ay malaking tulong sa atin bilang mga motorista o biyahero. Kaya nga po itong pangalawa naming episode sa aming Urban Legend ay tungkol sa isang kalsada na naging laman ng kwento sa aming bayan. Muli po ay kung natutuwa kayo sa ganitong content at ito'y nagbibigay sa inyo ng panandaliang gaan ng kalooban ay lubos po kaming magpapasalamat kung kami po ay inyong ipa-follow sa page na ito, gaya na din sa aming YT channel na andyan lamang po sa gilid ng aming page yung link. Sa umpisa po ng kwento ay taong 1994 o 95. Sa tagal ay hindi ko na matandaan. Pero isang bagay ang sigurado. Yung kwentong nadinig ko tungkol sa isang makatindig balahibong karanasan ng mga taong aksidenteng nadaan sa kahabaan ng kalsadang iyon. Huwag na huwag kayo makakadaan sa kalsadang iyon. Madaming kababalagan ang nangyayari, lalo na at papatak na ang alas 10 ng gabi. Samot-saring misteryo ang mararanasan mo. Tulad na lang daw ng may kung anong biglang may mambabato sa iyo ng maliliit na bato kapag ikaw ay madadaan, mapatao ka man o sasakyan. Ang babae naman na nakatalokbong daw ng puting kumot ay paminsan-minsan din na maaaninag kapag ikaw ay nadaan dito. Samahan mo pa ng masangsang na amoy ng hangin. Gawa siguro marahil dahil dito din kadalasan tinatapon ang mga patay na hayop at iba't ibang klaseng basura. Sa grupo ng nagkukwentuhan na aking katabi noon ay dalawa sa kanila ang malinaw kong naulinigan. Ang una, sila daw ay galing sa isang simpleng birthday ng isang balikbayan nilang kamag-anak. Komo nagkasarapan daw sa kumustahan at sa dami na rin ng masasarap na pagkain na handa ay ginabi na sila ng uwi. Ngayon, ang driver nila na nagsabi na kung dadaan pa daw sila sa main road ay aabutin pa sila ng mga halos 1 oras mahigit. Samantalang kung dito nga sila madadaan, dito sa daanan na ito, kahit na nga daw sabihing sobrang rough road, ay uubos lamang sila ng mga 10 minuto. Dala nga ng emergency situation ay napagdesisyonan na nila na doon na nga daw dumaan. Ngayon, sa pagbay nga nila sa unang bahagi ng kalsadang iyon, ay may tulay kang matadaanan. Na ang tulay nga daw na ito ang nagsisilbing hudyat na ikaw ay papasok na sa kalsadang iyon. Ngayon, kapag nadaan ka daw sa tulay na ito, ay ibang pakiramdam ang hatid sapagkat ang bubunga daw sa iyo ay mga matataas na puno na may ilang baging na nakalaylay sa gilid ng tulay. Ngayon, gawa nga daw ng mga baging na ito, ang mga baging nga daw na ito ang nagsisilbing hadlang para maaninag mo ang entrada na iyong dadaanan. Para ma-visualize natin ng konti ang description ng sinasabing daan nga na ito. Humigit kumulang 300 metro ang kahabaan. Ngayon, sa bandang gitna daw ng kalsadang ito, ay mga 100 metro naman doon, lalo na sa bandang gitna, ay sobrang lubak na lubak. Ang pagkakalsada daw nito ay matakahalong lupa at malalaking graba ng bato. Kapag tag-araw ay makakadaan ka naman. Pero ang magiging takbo mo lang daw rito ay pinakamabilis na ang 10 km per hour. Ngayon, kung tag-ulan ay hindi nakakayanin pa ng sasakyan na dumaan dito. Gayon pa man, na-visualize na natin ang itsura ng kalsada nga na ito na masasabing medyo nakakatakot na. Ngayon, sa overall na description ng kalsada nga na ito ay nagbaybay na nga daw nila yung nasabing kalsada.
Sa unang 100 metro daw ng kanilang pagtahak ay ayos naman daw ang naging kalagayan. Hanggang sa, eto na nga, nasa bandang gitna na sila ng kahabaan ng kalsadang iyon, bago pa man nila maitungtong yung gulong nila sa unang bahagi ng malubak na bahagi nga ng kalsadang iyon, ay meron daw silang nakitang ilaw ng pares ng ilaw ng sasakyan na kung titingnan daw sa malayo, halimbawa, ito ka sa kabilang ibayo, nahando siya sa kabilang dulo ng kalsadang malubak, kung aaninagin mo na pares ng dalawang ilaw ay kung hindi ito ay jeepney, isa itong kotse na iisipin mo sapagkat yung layo ng pagitan ng ilaw at yung maaaninag mo rin naman daw yung kabuuang itsura nito dahil yung ilaw mo sa sasakyan mo kapag tinanglawan yung kabilang bahagi na yun ay aabot pa ng konti. Tumutumbok daw na parang isang jeepney owner o kotse yung makakasalubong nila. Napagdesisyonan daw ng driver na huminto muna upang bigyan daan yung sasakyan sa kabilang ibayo. Habang nakahinto nga daw sila, pati ang mga sakay nito na nakakita din naman doon sa sasakyan ay nagbigay sila ng ilang minuto para makatawid yung sasakyan. Yun nga lamang, laking gulat daw nila na ilang minuto na ang nakakaraan ay tila ba hindi umaalis sa pwesto yung sasakyan. Nagkukwentuhan pa daw nga yung mga sakay sa mga pangyayaring naganap doon sa may birthday. Pati yung mga pagkain na masasarap. Kaya naman hindi sila naiinip. Kaya naman nagdesisyon na yung driver na sila na ang umusad. Ngayon, sa bagal nila sa pagtawid sa kalsada, gawa nga daw ng malubak, ay misteryoso daw na umandar din yung sasakyang kasalubong nila. Medyo na-insulto ang driver galing sa birthday, kaya hindi siya huminto at itinuloy niya na ang pag-usad. Gawa nga binigyan nga naman siya ng ilang minuto para magdesisyon na siya na umusad, hindi naman ginawa. Ngayon, nung nasa kalagitnaan na sila ng malubak na kalsada, tsaka sila ngayon sasalubungin ito. Balak pa nga daw si tahin ng driver kapag sila'y nagkasalubong sa gitna ng kalsada na yun ay sasabihin daw sana kung nananadya ito. Ayun nga lamang, ang nakakatakot na bahagi rito ay bigla daw pinatayan sila ng ilaw ng makakasalubong nilang sasakyan. Ala na rin naman silang magiging choice pa dahil wala namang kaliwaan o kakadanan doon sa daan. Hindi na rin nila nagagawa pang umatras, kaya masasalubong na nila talaga itong sasakyan na ito. Ang nakakakilabot na bahagi dito, base sa kwentong nadinig ko nga, ay wala naman pala talaga silang makakasalubong na sasakyan. Dahil yung inaakala nilang nagpatay ng ilaw, ay wala naman pala talaga lahat. Noong natawid na nila ang kalsada ngayon, nag-sign of the cross na lang sila lahat at nagpapasalamat dahil walang aberyang nangyari. At buhat nga doon ay hindi na sila dumaan sa kalsadang iyon, lalo pa hating gabi. Yun namang pangalawang kwento natin na may kaugnayan din sa pagdaan o dumaan sa kalsada nga na ito ay isang bagong salitang magpapandesal. Noon kasi mga kanet, sa maniwala at kahit sa hindi, lalo't dito sa gawing mga baryo sa atin, lalo ang nakatira yung mga lihitimo na, masasabi ko na nandun pa rin yung kaligtasan ng paligid. Bakit kamo? Sabi nga ng ilang matatanda, kapag ipinarada mo sa gilid ng kalsada ang sasakyan mo, kahit iwan mo pa ang susi, pagising mo sa umaga ay nahandun pa rin at walang makikialam sa sasakyan mo. Yung mga kwento na masasabi mong hahangaan at nagsasalamin ng isang matahimik at isang pamayanan na may tiwala at suporta sa isa't isa, yun yung meron noon mga
lalo na sa mga baryo natin. At ang nakatira ay yung mga lehitimo. Balik tayo sa istorya ni Mamang Pandesal ay dakong alas 4 daw ng madaling araw yon. Naisipan daw niyang dumaan doon sa kalsada nga na iyon dahil nais niyang itinda ang maiinit na pandesal doon sa kabilang nayon. Ayun nga lamang, paglusong niya dito sa may daan na ito, para lang maging malinaw mga kanets, no, pagdaan niya dito, hindi niya matatahak yung gawing tulay sapagkat sa kabilang ibahin yun. Dito siya sa kabilang dulo ng kalsada dadaan. Kaya agad niyang matatahak yung pinaka-rough road nito. Dahil nga sa sobrang lubak ng kakalsadahan, kaya naisipan na lamang niyang akayin ang kanyang bisikleta. Pamaya-maya pa ay bigla daw tumambad sa kanyang isang babae na nakabalot sa puting kumot. Dahil medyo na bulaga o nasyak siya sa nakita, kaya siya natigilan saglit. Ayan nga lamang, bigla na lang daw kung anong may tumama sa kanyang ulunan at naging dahilan iyon para mawalan siya ng malay. Wala na din siyang alam sa mga sumunod na pangyayari. Ang tanging natatandaan na lamang niya pagkatapos na yan ay ang sinag ng araw na tumama sa mukha niya, na medyo may kainitan na din noon, kaya siya namulat. Nung siya raw ay tatayo at nahagilap niya yung kanyang bisikleta, ay naisipan niyang umalis na agad sa lugar na iyon. Pero daman niya yung pananakit sa bahagi ng kanyang ulunan. Kaya alam niya sa kanyang sarili na may nangyari nga sa kanya. Naramdaman din niya na wala na ang kanyang pitaka. Nahandoon kasi ang ilang pera na kanyang panukli kung sakaling may bibili sa kanya ng pandesal. Mabuti na nga lang daw at nahandon pa ang kanyang bisikleta. Ngunit yung ilang pandesal na mainit na hindi niya na naibenta ay nabawasan din. Marami pa ding kwentong akong nadinig dito sa kalsada nga na ito mga kanets. Pero iyan lamang po hanggang ngayon yung ilang